napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng J. Guevara TV. J. Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. O ito, pag-usapan natin yung BP Sara, lalong ginalit ang mga kritiko. Designated survivor na pahayag, hindi joke. Putang ina. Iiyak na naman si Ma'am si Tars nito. Oh. So bago tayo mapunta dun sa mismong sinabi ni BP Sara, mapunta muna tayo kay Marcos Atamba, pinakain ng alikabok ni BP Sara dahil number 1 na naman sa ratings. Ito po. Bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng Ulat ng Bayan ng Pulse Asia. Lumabas sa pinakahuling survey na bumaba ang approval rating ni Marcos sa 53% mula sa 55% noong Marso. Bumaba din ang kanyang trust rating ng 5 puntos hanggang 52% mula sa dating. Tatay ko, sabi, akin na lang yan na, pa, alam mo ba si Papa Charline, nasa ano na yan eh, 6 flat na, masama, malaking tao yan. Isang ganun mo lang yung ulo nun, parang si ano yan, yung kapatid ni ano, yung nasa balikat ni ano, yung nasa balikat ni Taguro. Isang ganun mo lang, lusaw yan. Huwag mo nang patulan yun, no. Ako na lang dun. Tayo nang yan. Ang sarap basagin ng mukha, no. Okay, tuloy. Bumaba ang approval at trust ratings ni Pangulong Bongbong Marcos sa pinakahuling survey ng Ulat ng Bayan ng Pulse Asia. Lumabas sa pinakahuling survey na bumaba ang approval rating ni Marcos sa 53% noong Hunyo mula sa 55% noong Marso. Bumaba din ang kanyang trust rating ng 5 puntos hanggang 52% mula sa dating 57%. 71%. Sa parehong poll, tumaas ng 2 puntos ang approval rating ni Vice President Sara Duterte hanggang 69%, habang nanatili sa 71% ang kanyang trust score. Samantala, si House Speaker Martin Romualdez ay nakakita ng mga nadagdag sa parehong performance at trust ratings, bawat isa ay tumaas ng 4% puntos. Nasa 69% naman ang trust rating ni Senate President Cheese Escudero. Na kinasasangkutan ng 1,200 adult respondent ay isinagawa mula ika-17 ng Hunyo hanggang ika-24 at may margin of error na positive, negative 2%. Makikitang sampal kay Marcos Jr. at tambaloslos ang nasabing pinakahuling survey ito ay sa kabila ng patuloy na paninira at pagpapabagsak kay VP Sara Duterte. Samantalang patuloy naman sa pagpapabango si Martin Romualdez at Marcos Jr. sa publiko, bagsak pa rin ang rating ng dalawa. Ang isyu nga na ito ay binigyan ng samot-saring komento ng ilang personalidad sa social media. Ayon kay Joy De Vivra ay, "Siyempre wala silang pake, nakapwesto na eh." Ayon naman kay KLCI, "Nakakaloka naman. Ubus na ata ang 500 billion ayuda, 30% lang approval ng ating butihing speaker, di man lang mga lahati." Ayon naman kay Attorney Harry Roque ay, "Congrats VP, still on top and no longer on the decline, good she got out of the unit team." Ayon naman kay Jose Enrico Libunao ay, "June results Pulse Asia, Mindanao Trust, Marcos 35, Duterte 95, Mindanao Distrust, Marcos 32, Duterte 1, and they Sara needed BBM to win. Dream on. Mindanao does not trust Marcos anymore. They only gave him a chance because Sara campaigned for him. Period." Ayon naman kay Coco Locoy ay, 52 versus 71. Konti na lang kayo 71, sabi ng 52. Samantala, mainit pa rin ang usapin ng pagre-resign ng 5 high-ranking official sa DepEd, nakikita ng ilang netizens na kaya nag-resign ang mga ito dahil may paninindigan. Ayon nga sa komento ni E.B. Jugalbat ay, "Somehow, this gives me hope for our country, na meron pa palang mga tao sa gobyerno na may paninindigan." Paninindigan tulad ng mga general na nag-walk out during a command conference in Camp Aguinaldo noong Wait lang yung about dun sa ratings, buta na 71, no? 71 si BP Sara, 52 si Marcos, 0 si Tamba. Wawa naman. Wawa naman.
So, sasabihin ng mga tanso, mahina daw si VP Sara. Sus, di nyo malagpasan eh. Di nyo malagpasan yung si VP Sara, sabihin nyo mahina. Sus! Hindi lang nyo. July 4. So, yan yan yung ratings. Ito naman yung about sa sinabi ni VP Sara. Tumanggi si Vice President Sara Duterte na ipaliwanag kung bakit hindi siya dadalo sa ikatlong State of the Nation Address o sona ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa ika-22 ng Hulyo. Sa isang text message sa GMA News Online, sinabi ni Duterte na hindi na siya magpapaliwanag pa. Nagsabi na ako ng rason, akala nila joke o bomb threat. Hindi na ako magpaliwanag pa, aniya ng Vice-Presidente. Nauna nang sinabi ni Duterte na itinalaga niya ang kanyang sarili bilang designated survivor. At inalmahan nga ito ng maraming aso ni Tambaloslos at ang pahayag na ito ni Duterte ay sinabing national threat daw ang binitiwan niyang salita. Partikular na nga itong si Antonio Trillanes na kung saan gusto pang ipa-impeach si VP Inday. Ipapa-impeach si, Gago! Naka talaga Trililing, oh. Okay, Trililing, umayos-ayos ka nga. Minsan mamuhay ka ng mapayapa. Ayop ka, kala mo katigis-tigis. Isa dito si Trililing eh. Suntukan din kaya tayo. Gago! Tangnan mga hatot eh. Puro lo kayo tabang ng social media eh. Pag napatulang kayo, magdedemanda kayo. Suntukan kaya tayo, Trillanes. Gago! Impeach. I-impeach kita eh. Tanginan to, yabang. Alam mo talaga may tirang puta. Matatandaan na running mate ni VP Inday si Marcos noong eleksyon 2022 election na kung hindi ka lang napagbigyan ng mga Duterte, kaganyan ka na. Gago! Saan ang kanilang tandem ay pinangalanang Uniteam. Gayunpaman si Trillanes ay nasa kampo naman ni Leni Robredo na kung saan panay paninira nito sa mga kalabang politiko ni Robredo. Mga ano to, action to? Action TV ba? May na pala, may istasyon na si Trillanes. Hindi eto para sa kay Trillanes. Bagay nga sa'yo maging maging tawag dito. Colonist. Sa mga hindi bagay yan kay Trillanes, bagay yan sa kanya. Sa mga TV show, yung mga parang pag-uusapan mo yung mga buhay-buhay ng mga tao, ganun. Tapos yung mga old, wala pang gumagawa na TV show noon diba? Magta-topic. Kaya Vanes Lori, mega love shoutout, diba? Wala pang gumagawa nun guys. Na pag-uusapan nyo yung mga sinang-unang issue ng tao. Yung mga data, katulad niya sa Duterte, di ba? May mga lumang issue sa Duterte, pag-uusapan yun. Wala pang gumagawang TV show noon. Trillanes, ikaw na yun. Dapat mo yun. Yan ang dapat gawin mo. Nga pala, din natin, pag-usapan din natin yung isang kongresista na pinapadisbar si VP Sara bilang attorney. Tingnan natin kung totoo yun bigyan natin ng reaction. Kabilang na nga syempre na sinisiraan niya ay ang Uniteam, si Marcos Jr. na kung saan ngayon ay okay na sila. Isa pang sinisiraan ni Trillanes ay si Power! Tayo pati si Kong TV, ginaya mo na. Nakaganyan. Suntukan kaya kami ni Trillanes. Ano kaya hanggang saan kaya nito, no? Alam mo talaga, tigas-tigas ang puta. Sana. Tingnan mo yung galawan. Moreno na, pinagsasabihan ito ng masasakit na salita at ngayong darating na eleksyon tatakbo itong mayor ng Caloocan sa ilalim ng partido ni Isko Moreno. Tingnan niyo pagiging balimbing ni Trillanes kung ano-ano pinagsasabi niya. Totoo yun. Kung ano-ano yung pinagsasabi niya dati kay Isko Moreno. Tingnan niyo ngayon, asan siya? Nasahanay siya ni Isko Moreno. Partido nila Isko, grabe talaga to, no? Kaya nga, ito yung mga dapat iwasan. Ito po pangkalahatan. General opinion. Ito yung mga katulad ni Trillanes, yung dapat iwasan ng mga Duterte. Ito wala akong babanggitin wala akong babanggitin dito na pangalan, pero
syempre, kailangan din natin makiramdam. Kasi tayo din yung may maaapektuhan eh. At saka dala na tayo. No, dala na tayo. Putangin to po, ang layo-layo ng topic. Yun ang putangin ng scammer na. Huwag mo i-comment dito yung hayop ka. O yan. Condolence. No, dala na ho tayo sa mga taong ginagamit lamang po ang mga Duterte para sa kanilang hangarin. Kaya tayo ng mga LDS, legit supporter ng mga Duterte, ay mas palalimin pa natin ang obserba sa mga taong nakapaligid sa mga Duterte, lalo na sa darating na eleksyon. Maging maging alert lagi tayo. Kasi iwasan natin na may makapasok na katulad ni Trillanes na mga gagamitin lang ang Duterte, at kapag tapos ng gamitin, wala na, nganga na. Jay, bakit ginamit ba ni Trillanes? Hindi. Ang pinupunto ko dito, katulad dito ni Trillanes, di ba? Lumapit to sa Duterte. Hindi na pagbigyan, nagalit, nagtampo. Gago! Ngayon, wala akong inaano dito. Yung tipong ayaw na nating maulit, katulad nung ginawa ni Marcos sa mga Duterte. Pagkatapos nilang panginabangan ng mga Duterte, tingnan mo ano na nangyari, di ba? Itsapuera na ang mga Duterte sa kanila kung ano-anong issue ang binabato nila. Kaya iwasan natin yun dapat ang maiwasan na natin, na wag nang maulit yun. No? Wag nang maulit yun. Kasi totoo naman may mga napapansin ako na ngayon ginagamit lang talaga ang mga Duterte para sa sarili nilang interes. Meron at meron. At hindi sasabihin mo na, paano mo nasabi? Puta na, halatang halata. Pangkalahatan to pangkalahatan. Wala akong pinaparinggan, wala akong pinapatamaan. Kung tamaan ka, edi thank you. Gago! No? Kung tamaan ka man sa mga sinasabi ko, edi thank you. Gago! Yan lang lagi natin isaksak sa isip natin, na hindi lahat ng nakapaligid sa mga Duterte ay 100% na nilang kakampi. Alalahanin nyo Marcos, best friend. Best friend best friend. Anong nangyari? Nga. Gago! Kaya tayo, mag-observe tayo sa mga taong todo sigaw ng resign Marcos, todo suporta kuno sa Duterte. Pero isip-isip tayo minsan, kasi may alam nyo minsan talaga, may mga tao na hindi nila hinuhubad yung kanilang maskara. Na, alam mo tipo nga, ang bait-bait, ang galang-galang, solid, 101% daw siyang Duterte. Pero kapag tinanggal mo yung maskara niya, doon mo makikita kung sino talaga siya. Gago! Kaya kayo, ingatan natin yan. Sa lahat ng Duterte supporters, ingatan nyo yan. Na wag nang maulit. Babaeng butanding bayan! Gago! Panigra. Panira talaga to. Gago! Ano siya sabi? Gago! At eto pa pala, speaking of babaeng butanding. Hindi ko masasabihin ito. Ba't ka pumasok bigla? Ba't mo sinabi? Gago! Bakit? Gago! Okay na Pagdilabi yan! Gago! Eto po, ang realidad. Ang DDS po ay talagang wala na. Hindi dahil LDS na kami, dahil may DDS sa kabila. Wala na po talagang DDS. Pinalitan na po. BBS na po. Gago! BBS na po
ang meron ngayon sa kabila. Ang DDS ay wala na po. Meron na ngayon LDS. Legit Duterte supporters. Kami yun. Tayo yun. No? Yung BBS, hindi ko alam ang meaning. Gago! Baduy. O kaya kayo mga LDS, ha? Ulitin namin sa inyo, ha? Makiramdam kayo ng mabuti. Hindi porket na sumusuporta sa maisog, hindi porket sumusuporta sa mga Duterte, ay talagang legit ng Duterte. Kadalasan, yung iba dyan, nag-aantay lang ng info para may maipakita sa ibang kampo. Bars. Gago! Ha, ulitin ko ha. Yung iba dyan, nag-aantay lang ng info para may maipasa sa kabilang kampo. Bars. Gago! Kaya kayo, ingat-ingat kayo sa mga ganyan tao. Naku po, napakahirap ng mga ganyan. Eto yung ito, sino ba tong hype na to? Bilisan na natin kasi mag-ano na yun. Ito, saan na yun? BP Sara ipapadisbar ng isang kongresista. Naniniwala si House Majority Leader at Zamboanga City Representative Manuel Jose Manex Dalipay na posibleng magkaroon daw ng negatibong epekto kay Vice President Sara Duterte bilang abogado. Ang pahayag nito na nagtatalaga sa sarili bilang designated survivor. Putang ina. Ano ba pakialam nyo kay BP Sara? Sabi nyo, walang kwenta. Walang natutulong. Sarili niya nga yun. Alam nyo ba yun? Inano niya na designated survivor ang sarili niya. So pakialam nyo. Sasabihin nyo, Gago! ito si Showbiz, hindi to fake news guys ha. Kahit voice over siya, hindi siya fake news kasi nabasa ko din tong payag na to. Ngayon, putang ina, bakit ngayon parang big deal to sa disbar? Mga apektuhan ng pagiging attorney, katarantaduhan nyo. Gago! Bukod daw kasi sa walang kapangyarihan ng isang vice-presidente na mag-appoint ng sarili o ng sinuman, wala namang konteksto ng designated survivor sa 1987 Constitution. Ang nakakabahala para ayon kay Dalipay ay pinangihiwatig ang nasabing pahayag na may kaugnayan sa pambansang seguridad, lalo at malapit na ang sona ng Pangulo sa ika-22 ng Hulyo na gagastos ng 20 milyon. The Vice President's statement kaya naman pala. Because the term may pinagtanggol naman pala. Yung sip-sip lumalabas talaga yung mga politiko ng mga sip-sip no? No? Mga ganito mga politiko no? Utang nila yun. Designated survivor originates from a Korean and an American Netflix series about a government being completely wiped out in a terror attack orchestrated by those seeking to seize power, dagdag pa ni Dalipay. Kaya naman sa pahayag ni Dalipay, target ba nito ang pagiging abogado ni VP Inday? Magkakaroon na ba ng paglakad sa disbarment nito bukod pa ang impeachment at investigasyon sa Congress? Kasabay nito, nagpahayag ng pag-aalala si JJ Suarez sa posibleng masamang epekto daw ng naging pahayag ni VP Sara na itinatalaga ang kanyang sarili bilang designated survivor, kaya hindi makakadalo sa sona ni Marcos. It raises a critical question: what are the implications of such a statement for the safety and unity of our government leaders? Ayon kay Suarez. Regardless of her intentions, her remark is a reminder of the importance of ensuring the security and safety of the president and other officials in the line of succession, dagdag pa ni Suarez. Tila, alalang-alala si Suarez sa naging biro ni VP Duterte at hindi doon sa kinasasabi. Naglalabasan yung mga sip-sip Oy, Suarez, ayusin mo muna yung yung lugar mo bago ka makisawsaw sa issue. Din to mga kongresista na to Mga abnoy din kayo no? Gago! Puta niyang milyon-milyong plunder case na kaso niya sa ombudsman. Samantala, pinuna din ni Senate Deputy sabi? sa ombudsman. Quezon Solonsuki ng plunder case sa ombudsman. Sino ulitin ko nga.
ni Suarez. Tila, alalang-alala si Suarez sa naging biro ni VP Duterte at hindi doon sa kinasasangkutan niyang milyon-milyong plunder case na kaso niya sa ombudsman. Tutang ina. Gago! Hoy, Suarez! Anak ng teteng ka, Suarez. Oh. Ang dami-dami mo balang kaso. Dahil lang ito, laikisimpatya ka sa ibang issue. Yung issue mo, hindi mo maayos. Gago! Ayot ka talaga, oh. Ayos ha, Suarez. Ito mga... Hoy, sip-sip ang puto. Gago! Mga himod puwet ni Romualdez itong mga ito, eh. Gago! O talo, mga kaso mo, ayusin mo, oy! Gago! Mateting to. Para naman makasip-sip eh, no? Bagay. Mga vlogger nga, nabayaran eh. Wala akong sinasabing binayaran siya. Wala akong sinasabing gano'n, ha? Wala akong binanggit na gano'n. Sabi ko lang, yung mga vlogger nababayaran. Eh, hindi ko lang alam kung sino nagbabayad sa kanila. Malay natin. Samantala, pinuna din ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na designated survivor, matapos kumpirmahin ni Duterte na hindi siya dadalo sa... Ay, Hontiveros, yung issue mo sa PhilHealth, tatupagin mo. Gago! Teteng ka. Hontiveros, yung kaso ni Franz Castro, oy! Oy, di ba sabi mo, para ka sa kabataan, kapakanan ng kabataan, at kababaihan, ang tangi mong inaalaga ang putang ina ka. Gago! O, di ba? Di lang lagi mo sinasabi sa mga ano mo, sa mga interview mo, lalo't pag tumatakbo ka bilang senator, o tumatakbo ka, di ba? Lagi namin napapanood yan sa mga ads, sa mga TV, kapakanan ng kabataan at kababaihan ng inaalagaan mo. Pero, yung kaso, di ba? Galit ka sa kaso ni Pastor Apollo Quiboloy. Eh ano yung kay Castro? Eh halos tugma lang, halos isa lang naman yun. Ang pinagkaiba lang nun, si Pastor hindi pa guilty. Si Franz Castro, guilty na. Alam ng teteng kayo, ho? Ang dami niyong pwede kasi kasuhin ng mga kaso, pero yung mga kaso ng iba at kaso mo, ang hindi nyo inaasikaso. Gago! Kaya po nang gigigil ako dito sa mga ito. Alam mo, Hontiveros, ang susi. Tanga din kasi kayo eh. Kung gusto nyo magpa-impress sa mga tao, gayahin nyo yung iba dun, oh. Yung iba dun, oh. Dun, oh. Yung iba dun, ha? Gayahin nyo na nagpapa-impress. Kunwari Duterte, mahal nila ang Duterte para lang manalo. Gago! Gayahin nyo kasi yun. Ganun ang technique para manalo kayo sa mga nais nyong kunin na posisyon sa gobyerno. Halimbawa, ikaw, tatakbo ang vice presidente, sumipsip ka, makipagplastikan ka, pumaging plastic ka. Kagaya nung iba dun, oh. Yun, oh, yung iba dun. Yun, oh. Saan ba? Yun, oh. Kita mo ba yun? Yun, oh. Yung iba dun. Kagaya niyang iba dyan. Ang katon niyang iba dyan, oh. Na, ha? Nagiging plastic na. Oh. Para lang makuha yung kanilang ambisyon. Gago! Kunwari, mga Duterte, supporters, kunwari, mahal na mahal nila, gustong-gusto nila ang mga Duterte, pero pag tinanggal mo na yung mga maskara nila na nakatabon sa mga totoong pag-uugali nila, ayan na. Gago! Umulad ka kasi dun sa mga yun. Mahina din kasi strategy nyo eh. Dapat ganun yung ginagawa nyo yung strategy. Kunwari, katulad yung BBM, ba? O, kunwari, best friend, ganun. O, nung nakuha na nila yung gusto nila, tingnan mo, wala na. Ganun, dapat Risa Hontiveros. Dapat ganun ginagawa mo. Kaya gayahin mo si Butanding. Diba? Todo, kunwari, galit siya Banateros. Yung Banateros, tanggalin nyo yun dyan.
Gago! Oh, di ba? Tanggalin nyo yan dyan. Gago! Oh. Tanggalin nyo yan dyan. Hindi yan totoo yung mga banateros. Putang ina. Kaya kayo mag-ingat-ingat kayo sa mga susuportahan nyo sa darating na 2025 election, ha? Yung mga nakapaligid dyan sa mga Duterte na mga tatakbo, ha? Gago! Parang Gago! ingat-ingat kayo. Mga mabudol na naman kayo, ha? Tambi, to Suarez, kasuhan yan si Dino. Gustong gusto ko. Ako lang ata yung makakasuhan na tong tuwa. O bakit? Makakulong ba ako habang buhay niyan? Gago! Putangin na, proud ako nun. Kinasuhan ni Suarez at ni Romualdez si Jay Guevara dahil pinagtatanggol niya ang mga Duterte. I'm proud of it. Gago! I'm proud of it. Puta na. Ako, mas okay na yun. Makakasuhan ako dahil pinagtatanggol, ibinabalita ko kung ano yung tama. Ibinabalita ko kung ano yung dapat malaman ng taong bayan. Ngayon, kung magalit sila, ma-open sila sa akin, kasuhan nila ako, I'm proud of it, motherfucker! Gago! Hindi proud ako dun. Proud ako kasi kaysa naman makasuhan ka, wala ka. Kaysa naman makasuhan ka, tapos bayad ka pa. Ang pangit naman nun, di ba? Makasuhan ka, tapos binayaran ka para sirain yung tao kasi dahil nagkakaso ka dahil sa paninira mo dun sa tao, pero bayad ka. Ang sagwa nun. Pero ako, makakasuhan ako ng mga anti-Duterte dahil sa pagtatanggol ko sa Duterte, sa pagpapahayag ko ng katotohanan, sa pagbabalita ko ng tama para sa mga kababayan ko. Puta na, hindi ko ikakalungkot yun. Akala nyo ba natatakot ako? Gago! Proud pa ako nun. Gago! Kung anong itong mga tuwag nyo, hindi lahat ng tao, ha? Iba-iba. Sabi ko sa inyo, malakas ang topak nyo. Gago! Pero wag muna ngayon. Wag muna ngayon. Ito naman to. Gago! Hindi pa ako tapos eh. Wag muna ngayon. Naguhulog pa ako ng motor eh. Gago! Pagtapos na lang. 2025, ba? Pwede na. Tapos na ako. Gago! Wag muna ngayon. Grabe naman kayo. Nag-i-enjoyin ko pa yung rides ko eh. Gago! Enjoyin ko pa yung rides ko. Kakanina ko palang nadadrive yung motor ko. Huwag kayong killjoy. Kung kakasuhan nyo ako, next year, pwede na. Tapos ko na yung motor. Na-enjoy ko pa, di ba? Magra-rides pa ako sa Laguna, sa Tagaytay, tsaka nyo na ako kasuhan. Ayun to mga to. Hoy, November, tapos na yung Des, pwede ka ng... wag naman Des, birthday ko yun eh. Wag naman December. Next year na lang, kahit mga March, February, ganun. Gago! Schedule. November, tapos na yun. Hindi, minsan baka malay mo, mababa yung revenue, mag-absent ako ng isang buwan na hulog. Gago! Diba, walat bye? Diba, mas bye? Mas bye? Gago! Naisipon ako. Ano daw? Ngayon, kasuhan ka na muna ng riding without a license. Sa ano naman, uy guys, pupunta ako ng guys, sa may mga mabuting puso dyan. Ginaya na naman, ayop na yan. Hoy, sa 20 may lisensya na ako. Hindi na ako makakasuhan ng without license. Pakabait, pakabait ka muna, Sir Jay, hanggang matapos ng motor mo. Kaya nga eh. Pampa, gas, humingi, hayop. So guys, pupunta.
Guys, alam niyo ba, sobrang nakakaawa ko. Birin yung ginagastos ko, kada lakad ko, 5,000. Gago! May mabuting kalooban dyan, 0961-924-9686. Charlie J. Ambuan. That's my name of my GCash account. Gago! Wala nang birthday. Grabe talaga to si AJ Warriors. Patapusin mo muna ako. Huwag mo ng December. Roy Trililing, Romualdez, tsaka Suarez, huwag niyo muna ako kasuhan, ha? Pagtapos na, 2025 na lang. Ayop kayo. Thank Joy, magra-rides pa yung tao eh. Minsan wali pa ako nakakapag-ride sa tanang buhay ko. Ngayon nga lang ako nagkamotor ng NMAX, tapos si Panda. Hindi ko pa na-enjoy. Yung gulong nga eh, bagong-bago pa. Oh, wag naman ganun. Eh, kung gusto niyong kasuhan, next year na lang. By February, pwede na yun. Ay, wag pala February, tag-init yun. Mga tag-ulan, ganun. Ano bang... Gago! Anong buwan yung tag-ulan, guys? Anong buwan yung tag-ulan? Kahit mga tag-ulan, Romualdez, tsaka Suarez, o kaya Ontiveros, pagkakasuhan niyo ko, mga bandang tag-ulan. Kasi hindi kami makakapag-rides nun. Siyempre, maulan. Yun, pwede na yun. Pati pang toll, manghingi ka na. Mahal toll sa NLEX, abutin ka. 700? Hindi totoo ba na't ba? 700 yung toll? Kayo na lang mag-rides. Gago! Sa Laguna na lang ako. September. O yun. Huwag naman September. Magbe-birthday ako sa Kulong. Pwede na yan. September, October, November, December. Okay, 3 months. So, pagdating ng 3 months, magpapiansa ako. Magla-live ako dun sa kulungan. Manghingi ako tawag dito, ng pangpiansa. Oh. Yung iba nga, tangina, di pa ba kayo maaawa sa akin nun? Eh, yung iba nga, nangihingi ng pamasahe pa Hong Kong. Ako, pangpiansa. Oh. July, ayun, pwede. Yan, ha. Shoutout po kay House Speaker Martin Romualdez, kay Tolongue Suarez, and Hontiveros kung kakasuhan nyo ako. Kay Trillares, shoutout! So, kung kakasuhan nyo ako by July, kasi tag-ulan yun, di ako makapag-rides. Gago! Huwag naman ngayon, grabe naman kayo. Huwag kayong killjoy. Huwag kayong ganyan, pangit nyo maging tropa. Gago! Yung ganun. Oo, mga by July, ganun, pwede na yun. Pero yung mga ngayon, December, birthday, di pa ako tapos magulog kay Banat Bay, 250k yun. Pwede, ganito na lang, sige, papayag ako, sige. Pero mga bandang next year na lang, mga January, wag naman January, bagong taon yun. Mga February, March, yung ganun, mga March, ganito. Deal ha, magdi-deal tayo. Deal tayo, Romualdez, Suarez, Ontiveros, Trillanes. Bayaran nyo si Banat Bay ng motor ko. Pahig ako magpakaso. Gago! Game, ano? Deal! Deal, kasa mo na. Kasa nyo na, ano? Gago! Kasa mo na, kasa nyo na. Babayaran nyo si Banat Bay ng 250k sa motor ko. Tapos, sa March, kasuhan nyo na ako. Game, deal! Ano? Kasan nyo na ba? Kasa na! Deal! Yan ang gusto ko sa inyo. Gago! July to December, tag-ulan. Kaya nga dapat, kasuhan ka na ngayon kasi July. Huwag naman ngayon. Kakabili ko lang ng motor eh. Next year na lang. Gago! Huwag na yun. Ang sama mo naman, love ko to. Hindi ko pa na-enjoy si Panda. Ang sama talaga nito. Gago! Baka ilagay ka sa selda ng mga bading. Huwag na. Uy, huwag naman. Baka paglabas ko, wala na akong hotdog. Gago! Ano to? Etong Mount Tag-Ulan na. Huwag naman ngayon, Maria Restomi. Huwag naman ngayon. Grabe naman ngayon. Next year na lang. Akin na Gcash mo, padalang kita dali. Wait lang. Eh, sure mo yan ha, baka 5 piso. Baka 5 piso na naman yun ha. 0961 924
na 9686. Charlie J. Ambuan. O yan ha. O, ipipin ko pa yan ha. Anharot ha. Mag-send kasi, magsisend niya si Anharot ng Gcash, tigli 5 piso. Mag-send ka ng 1 million times sa Gcash ko ha. Sa halagang 5 piso ha, Anharot! Gago! No, 20. Hindi, pwede na yung 20 pesos kahit pa paano pwede na yun. O yan ha, pang ano, ganito na lang. I-advance na natin ang pangpiyansa. Para in case na mapanood to nila House Speaker Martin Romualdez, nila si Suarez, di ko kasi alam pangalan ng hype na yun eh. Si Suarez, si Ontiveros, si Trillanes na mukhang malnourished na bulldog. Gago! Yan, para i-advance na yan sa mga nais pong mag-donate kay Jay Guevara sa pangpiyansa niya. May mga mabuting kalooban. Nandiyan po ang Gcash si Jay Guevara nakapin. Send me below 5,000. Wow! Gago! 5,000. Tayo lang ka, may presyo ka pang hayop ka. Gago! Oh, para i-advance na natin, no, 'di ba? At least yung planado. Kakasuhan ako, may pampiyansa na ako, 'di ba? Ganun ang mindset ng isang Jay Guevara. Tapos ang deal, babayaran muna nila si Banat Bay ng 250k sa motor ko. No, so bayad na nila, pwede na nila akong kasuhan. Para maganda yung bigayan, 'di ba? Gago! Pag may kaso ka na, Sir Jay, papakulayan kita ng asul. Antayin mo pa talaga, ang sama mo rin talaga, no? Gago! Mandoli, no? Ang sama mo din talaga. Antayin mo pa na magkakaso ako bago ka magpalipad. Ang sama mo. Gago! Ano to? Bots Cathy Vlog, mega shoutout from Germany. Oh, pa-shoutout po dyan kay Lolo Hitler. Shoutout po. Yan. Banateros na, hindi pa yung nag-uumpisa. 8 PM pa lang. Naka-standby pa yun. Huwag nyo akong gawing ano, ha? Gago! Oh. Okay, ha? Oh, yun. Romualdez, Trillanes, Ontiveros, Suarez. Kung kakasuhan nyo ako, by March. At bayaran nyo muna yung utang ko kay Banat Bay na 250k. Deal tayo dyan, ha? Oh, game. Gago! Tama lang pala ng motor, Panda, kasi yung sasakyan ng oso. Kasan yung baril ko dito? Gago! Papasabugin ko mukha nitong babaeng to eh. Ang sama ng ugali eh. Gago! Ay guys, asan yung shotgun ko rito? Pasabugin ko bunganga nito eh. Gago! Sama ng ugali nito. Ganon. Ganon, Ate Anharot. Tama lang pala. Name ng motor, Panda. Kasi yung sumasakay, dahil yung sasakay daw ay oso. So, ibig sabihin, sinabi mong oso din si Boss Dada. Gago! So, ibig sabihin, isa ding oso na maitim si Boss Dada. Gago! Ganon pala. So, kinakalaban mo na kami, lahat ng mga kapatid mo. Ganon, ha? Ano ba yan? Nagsisend. Uy, joke lang. 5K? Sakto, wala pa naman akong pera. 2K na lang pera ko dito. Uy, Anharot, joke lang. Love ka namin. Love you. Mua, chup. Magsisend ka ng 5K, Ate Anharot. Bait mo talaga. Alam mo, Ate Anharot, kung kailang gipit ako, tsaka ka lumilitaw. Galing-galing mo. Ate Anharot, thank you. At check ko nga. Ito na. Check ko. Nahirap na. Puta na. Minsan napapakinabangan din si Anharot. Yan ang gusto ko sa'yo. Tingnan ko yung Gcash. Send mo lang ha, Ate Anharot ha. Go lang. Huwag kang magpaka-istorbo.
Kung ano mo yung ginagawa mong trabaho, iwan mo yan, mag-send ka lang, ha? Tingnan ko nga. Wala naman eh. O Ate Anarot, wala pa. 300 pa lang yung Gcash ko. 381.66 centavos. Asan na yun? Isin mo na. Joke lang. Yung mga sinabi ko kanina, alam mo naman, komedyante ako. Huwag mo seryosuhin. Gago! Huwag mo seryosuhin. Alam mo naman, komedyante. Ito naman. Asan na? I-swipe natin. Baka pumasok na. Patay na, wala pa rin. Tingnan natin yung ano. Wala pa eh. Ate Anarot, ano na? Wala. Ang tagal naman nagtampo na sige. Joke ko lang yun. Ito naman to. Hindi mo ba alam 2K na lang naman ng wallet ko? Paano ko pagkakasyahin yan? July 17 pa lang. July 28 ang sahod. Gago! Tapos sinakapura pa ako, kita mo ha. July 17 pa lang. Inaapura na ako ni Banat Bay Anarot. Gago! Nagulog na daw ako. Wala pa kang sahod, pinaguhulog na ako. Grabe, no? Gago! Kaya sa mga may mabuting palad dyan, mag-send na po kayo ng Gcash. Narong send data Gcash, kaya nga wala yun. 381 po, wala, mahina talaga bigay. Ba't kaya ganun, no? Hindi ko kayang gawin yung ginagawa ng ibang vlogger, no? Isang sabi lang nila na, mahirap ako. Ito to, ang galing nito. Tingnan mo, hindi ko talaga magaya to. Ang galing nito mangingi, Sa akin, mula nang maliit ako hanggang ngayon. Yan, ang galing no? Rutay na siya, Jeffrey. Ang ganda gawing memes no? Gago! Tayo lang mo, Maria, kasi scam pa. Gago! Isa ba, ang gandang gawing memes. Ikaw ba nagbuhay sa akin? Mula nang maliit ako hanggang ngayon? Ang gandang memes! Wala. Forward natin. Wala kang karapatan. Kung ano man ang kinikita ko, pinaghihirapan ko yun. Hindi ko alam sa inyo. Kung nagiinom-inuman lang kayo sa live nyo, naglalasing-lasing lang kayo, kumikita kayo, may super chat kayo, tuwan-tuwa pa sa inyo mga followers ninyo. Wala! Ang ganda ng memes sa puta. Oy, Banat Bay, may memes na tayo maganda sa mga upload natin. Gago! Oy, Banat Bay, may mga memes na tayo na maganda sa upload natin. Wala! Kumikita kayo, may super chat kayo, lasing-lasing lang kayo, kumikita kayo, may super chat kayo, tuwan-tuwa pa sa inyo mga followers ninyo. Wala akong pakialam doon. Galit na galit gustong malakit. Okay, nakita. Hindi mo bilog ka rin. Gago ko pala eh. Gago! Na-traffic yung Gcash. Wala talaga ito si Anharot. Paasa to eh. Walang yan, 5 piso lang. Uy, pipiso lang yung... Bastos. Guys, pinusahan ako ni Ate Anarot ng 5 piso. Bastos na batang to.